Hello mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng cricket theme cake. Nakakatuwa nga itong design ng cake na ito. Kaya pala ganito ang theme ng cake na ni-request dahil ang customer natin is merong lahing Indian. And ang favorite sports ng boyfriend niya is cricket, kaya ito ang theme na pinagawa niya. Noong una medyo nagulat ako dun sa inspiration na sinend ni customer sa akin kasi iniisip ko kung kaya ko ba siyang gawin, lalo na merong mga mahihirap na details. Pero syempre, dahil bida-bida tayo, challenge accepted yan. Kaya ginawan talaga natin ang paraan na magaya ang inspiration and nakakatuwa naman dahil nagaya naman natin siya. And aside from that, sobrang tuwang-tuwa talaga si customer nung nakuha niya yung cake. Grabe, medyo na nosebleed pa nga kaming mag-asawa nung nag-deliver kami ng cake. Kaya kasi, syempre dapat spoken dollar ka, di ba? Ang flavor pala ng cake na ito is chocolate moist with caramel filling. And ang caramel filling na ginagamit natin is of course ACC caramel syrup. Hindi ako gumagamit ng fudge na caramel kasi for me mas masarap ito. And sabi ko nga dun sa video ko kahapon, masarap kasi siya kapag in-slice mo yung cake tapos meron tumutulong syrup. Grabe. Isa rin ito sa mga bestseller ko na flavor. Kaya sa mga customers ko na hindi pa ito natatry, naku! Subukan nyo na ang flavor na ito. Hindi talaga kayo magsisisi. Anyway, bago ko makalimutan, meron pala akong ikukwento sa inyo na hindi ko alam kung nakakatuwa o nakakainis na moment ko sa isang customer na nag-inquire sa akin. Nag-message siya sa business page kahapon and nag-i-inquire siya kung magkano ang pull apart na number mini cake and nag-send siya ng design sa akin. Yung isa number 4 and then yung isa is mermaid tail. And then, sinabi ko nga kay customer kung magkano, since mini cupcake siya, and depende din dun sa design na sinend niya, ang sabi ko is, kung soft icing lang siya with printed toppers, 500 pesos lang siya. Kasi nga yung size ng cupcakes natin is bite size lang. And then kung lalagyan ng fondant details, additional siya ng 200. Kasi masyadong madami yung fondant details na pang mermaid, yung mga shells and mermaid tails. So bali 700 pesos siya in total. And then sabi ni customer, gusto din daw niya mag-order ng separate na pull apart na mini cupcakes din. Pero yung mermaid tail na design naman. So bale, dalawang mini cupcake set ang order niya. Yung isa is number 4. And then yung isa is yung naka-shape ng mermaid tail. And then bago ko palang sabihin sa kanya kung magkano yung presyo nung sa mermaid tail, sabi niya is kung pwede na 1,000 pesos na lang doon sa dalawa. To be honest, hindi talaga ako nagbibigay ng discount sa mga customers ko and hindi ko binabawasan ang presyo ng mga cakes ko. Reason behind that is syempre, ang talent and skill po is hindi naman nadi-discount. Pero syempre, may mga times na nakukuha naman din sa pakiusap and dalawa naman ang order niya, kaya nag-agree ako. So, ang sabi ko sa kanya, sige po, bibigyan ko kayo ng discount, 1,000 pesos na lang para dun sa dalawang order niya. Since, ayun nga, dalawa naman yung orderin niya. And then, pagkatapos nun, tinanong niya sa akin kung magkano yung delivery fee doon sa lugar niya, sa may bandang Porac siya. So, sinabi ko na 180 pesos ang delivery fee via motorcycle lang kasi medyo may pagkamalapit naman siya ng konti pero hindi naman super lapit. And since cupcakes lang naman yung bibit-bitin, okay na siya sa motorcycle. And kami naman din mismo ng asawa ko magdi-deliver, so safe siya. Tapos, humirit na naman ng another discount si customer. Sabi niya kung pwede bang 150 pesos na lang yung delivery fee. Noong mga time na to, medyo naiinis na ako sa panayhingi ng discount ni customer kasi may ugali kasi ang mga Pilipino, hindi ko nilalahat ha, na kapag ka napagbigyan ng minsan is talagang aabuso at aabuso. Ang taas po ng gas ngayon kung alam nyo lang, kaya mahirap talagang magbigay ng discount. Yung iba naman kino-compare nila sa ibang cakes ang sinasabi nila na maliit lang naman daw ang cake nila, bakit ganito ka mahal yung delivery fee. Ang masasabi ko lang po dyan is kahit gano'n pa po kaliit or kalaki ang cake orders natin, iisa lang po ang presyo ng gasolina, hindi po mag-iiba yan.
Pero syempre, dahil mabait tayo, binigyan natin ng discount. Pero hindi ko siya pinagbigyan sa 150 pesos. Ang sabi ko sa kanya, ang kaya ko lang na maibigay is 170 pesos. Kasi nga, masyado talagang mataas ang gas ngayon and malulugi naman na kami para na lang nilibre namin yung delivery, 'di ba? Pag-handle pa lang nung cake and yung gas pa lang and yung time din namin dahil marami pang cake orders magagamit, 'di ba? Kaya wala na pong libre sa mundo ngayon. Pero ayun nga, binigyan natin siya ng discount. At hindi pa tapos dyan, meron pang isang hirit si customer. Ang request ni customer, gusto niya sana 8 AM pa lang is na-deliver na yung mga order niya. O diba, ang aga naman masyado. Rush order pala ito, kung maidadagdag ko lang ha. So, nag-inquire siya kahapon and ang gusto niya sana supposed to be kaninang umaga ng 8 AM ma-deliver. Hindi naman talaga siya masyadong demanding Very light lang talaga. Pero syempre, dahil mabait tayo ulit, pinagbigyan natin si customer. So sabi ko, sige po, okay lang, ipaprepare ko na lang agad ang order nila. Di ayun, okay na. So nag-send na ako ng order summary and nakalagay lahat ng details doon, yung breakdown ng charges, yung total, and then yung 50% na down payment. And nakalagay din doon kung hanggang anong oras ko lang pwedeng tanggapin yung down payment niya. Kasi rush order ito and no DP, no cake policy tayo. Hindi ko ipe-prepare ang cake kung walang down payment. Pali nakalagay doon hanggang 2 PM lang. Ang sabi ni customer, mamaya daw siya magbabayad sa break time niya kasi nasa work daw siya. Di sabi ko, okay lang. And since hindi ko naman din talaga ugali na maghintay or mag-message sa mga customer para i-remind sila na mag-send ng down payment kasi nasa order summary ko na kapag lumampas na sila sa time is hindi ko na tatanggapin ang order nila dahil marami din akong orders na kailangan na asikasuhin. Sa sobrang busy ko, nakalimutan ko na nga yung transaction na yon. Tapos, lumampas na yung 2 o'clock, naging gabi na, siguro mga 6:30 PM na yata or 7:30 PM nag-message si customer. Ang sabi niya hindi daw siya nakapag-cash in and kung pwede, COD na lang daw ang payment niya. Kasi daw ang out niya is mga 6:30 PM pa. O diba, habang humahaba yung transaction namin is pa-level up yung mga request niya. Bunga ka dyan! This time, naging honest na ako kay customer at sinabi ko sa kanya na sinabi ko naman na dapat 2 PM pa lang is nakapag-down na siya dahil mahaba ang pagpe-prepare ng cake, lalong-lalo na ng fondant at hindi lang siya ang customer ko para kinabukasan. And hindi ako tumatanggap ng COD dahil no DP, no cake policy ako. Nagsin lang si customer noong mga time na nag-reply ako sa kanya, so pinabayaan ko na lang and talagang tinanggap ko na hindi naman na talaga o-order tong si customer or hindi ko alam kung meron ba talaga siyang balak mag-order in the first place. Kasi kung meron, di ba sana nung sinabi niya na magbabayad siya ng break time is ginawa niya dahil para sa anak niya naman ito. And biglang nag-chat si customer ng mga 10 PM yata asking kung pwede pa daw ba siya magbayad. Imagine 10 AM tas 8 AM kailangan yung cake, di ba? So hindi ko na siya nireplyan and hinayaan ko na lang. Para na rin sa peace of mind natin. At ito na ang ating final result. O diba, ang shala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!